Hello everyone! Welcome back to the Alex Hub channel. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano gamitin ang Mode 11 sa ating Alex Hub Coinboard version 2, ang Centralized Vendo. So sa mga wala pang idea sa Coinboard version 2, maaari nyo muna itong i-explore sa pamamagitan ng panonood sa video na ito. Kung handa na kayo, tara at tingnan natin kung paano gamitin ang additional mode na ito. Para magamit ang Centralized Vendo mode, kakailanganin natin ng Alex Hub Centralized Board. So paano ba ito gumagana? Ang system ay nagwo-work bilang isang Centralized Vendo kung saan sa pamamagitan ng isang coin slot, multiple timers at ng Alex Hub Centralized Board, makakontrol natin ang hanggang 16 na device. Bukod dito, meron din tayong web dashboard kung saan pwedeng ma-monitor, mabago o maset ang mga services sa kada terminal. Makapili ng settings na gagamitin depende sa gamit na timer, kung yung mga existing timer ba o yung ating Alex Hub timer. At ma-monitor ang total income sa Vendo setup. Gamit ito, mas madali at mas organize ang pag-monitor at pag-manage ng ating mga Vendo. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano magagamit ang Centralized Vendo board sa isang Centralized PisoNet setup at sa iba pang Vendo. Para sa pag-setup nito, ito ang ating guide na schematic diagram. Sentro pa rin nito syempre ang Alex Hub Coinboard version 2. Sa mga S-pins ng board, dito natin i-connect ang centralized board. May naka-ready na pins kung saan isasalpak na lang ang centralized board diretso dito. Next, dito sa centralized board, dito naman natin ikakabit ang mga timers. So dito sa ating schematic, parehas nating pinapakita kung paano ikabit ang iba pang timer at syempre ang Alex Hub timer. Pero pwede kayong mamili kung alin ang gagamitin ninyo na timer. Depende sa setup ninyo. Pwede rin na parehas nyong gamitin. Ganito naman ang connections. Kung ang gamit ninyo ay ibang model ng timer, ganito ang connections. Yung coin slot pins para sa 1 peso, yun ang gagamitin natin. Ang ground pin ay i-connect sa ground terminal ng centralized board. Yung signal pin naman ay i-connect natin sa PC terminal ng board. At yung 12 volts pin ay iiwan na natin na walang connection. Kung ang gamit nyo naman ay ang aming Alex Hub timer, ganito naman ang connection. Iisa lang ang terminal namin para sa coin slot kaya madali lang ang mag-connect. Ang ground pin ay i-connect sa ground terminal ng centralized board. Yung signal pin naman ay i-connect natin sa PC terminal ng board. At yung 12 volts pin ay iiwan na natin na walang connection. So ganun lang kadali ang pag-connect. Kung meron kayong dalawa o higit pang devices na gustong i-control, kailangan lamang kayong magkabit ng katumbas na bilang ng timers. Tandaan na kayang suportahan ng board ang hanggang 16 na timers, kaya depende na sa inyong setup kung ilan ang gagamitin ninyo. Pagkatapos, sa bawat timer, doon naman ninyo i-connect ang device na gusto ninyong kontrolin. Sa case natin dito sa schematic, ang halimbawa nating device ay computer. Siguraduhin lamang na ang NO or normally open pin ng relay ang gagamitin ninyo upang masigurong maayos at tama ang paggana ng system. Para naman sa power supply ng timer, kakailanganin natin ng 12 volts 2 amps power supply. Ganito rin ang requirement para sa ating Alex Hub timer, kaya gagamit din tayo ng 12 volts 2 amps adapter para dito. Next, meron tayong tatlong buttons na gagamitin. Button 1, next button, nakakabit sa B1, BTN at ground. Button 2, pref button, nakakabit sa B2, BTN at ground. Button 3, select button, nakakabit sa B3, BTN at ground. Kung push button na may microswitch ang gamit ninyo, ganito ang tamang orientation ng pagkakabit. Ang COM pin ng button ay ikakabit sa ground pins, ang NO pin naman ay ikakabit sa BTN. Sunod naman ang connection ng ating coin slot. Ang DC 12 volts pin ikakabit sa 12 volts ng Alex Hub coin board, ang coin pin ikakabit sa CS pin. Ang ground pin naman ay ikakabit sa ground ng board. Ngayon naman, kung gagamit kayo ng I2C LCD 20x4, ito ang tamang connections. Ground to ground ng board, VCC sa 5 volt, SDA to SDA pin, SCL to SCL pin. Kapag okay na ang lahat ng connections, siguraduhin i-double check muna ang wiring bago natin i-power ang board upang maiwasan ng maling connection at posibleng damage sa components. Para sa power supply, gagamit tayo ng 12 volts 2 amps AC-DC adapter. Kapag maayos na ang physical setup, pwede na nating i-test at maganahin ang system. I-connect muna natin ang inyong device sa ESP32. Kung hindi nyo pa napapanood ang video tutorial namin tungkol sa pag-connect ng device, mas mabuting panoorin muna yon para mas detailed na explanation ang proseso. Kapag successfully connected na,
piliin natin ang Mode 11 at automatic tayong dadalhin nito sa web dashboard ng ating centralized Vendo system. Unahin muna nating i-demo kung paano gamitin ang web dashboard. Una, dito sa upper part, meron tayong hardware setup reminder. So ano ba ang sinasabi dito? Ang hardware setup reminder ay paalala tungkol sa tamang setting ng physical DIP switches ng inyong timer. Ibig sabihin, kailangan nakamatch ang nakaset sa hardware ninyo at sa gagamitin ninyong configuration sa system. Kapag ang ginagamit ninyong unit sa dashboard ay minutes, siguraduhin na ang DIP switch ng inyong timer ay nakaset din sa 1 peso equals 1 minute. Halimbawa, sa Alexab timer, ito ay nakaset sa 0000. Kapag naman seconds ang ginagamit ninyong unit sa dashboard, dapat ang DIP switch ng timer ninyo ay nakaset sa 1 peso equals 1 second. Halimbawa, sa Alexab timer, ito ay nakaset sa 1111. Napaka-importante nito dahil kahit tama ang setting sa dashboard, kung mali naman ang DIP sa actual device, magkakaroon ng mismatch sa oras. So bago tayo magpatuloy, siguraduhin muna natin na tama ang physical setup para maiwasan ang problema sa operation ng system. Ngayon naman, pag-usapan natin ang general PisoNet settings. Kailan ba natin ito ginagamit? Ginagamit lang natin ito kung ang napiling mode ng isang service ay nakaset sa PisoNet mode. Halimbawa, dito sa Service 1, gawin nating PC1. Kailangan muna natin itong i-check sa active para gumana. Then, i-check din natin ang PisoNet mode. Kapag naka-check na ang PisoNet mode, ang system ay susunod na sa mga settings na inilagay natin sa General PisoNet settings. Ibig sabihin, dito i-base ang oras ng PC1. So in short, magagamit lang ang General PisoNet settings kapag ang isang terminal o service ay naka-PisoNet mode. Paano gumagana ang General PisoNet settings? So simple lang, halimbawa, 1 peso equals 2 minutes and 5 pesos equals 7 minutes. Pwede natin itong i-configure depende sa gusto nating rate. Ito ang magiging basehan ng system kapag naka-PisoNet mode. Important reminder, sa mode na ito, ang default setup ay 1 peso equals 1 minute. Kaya dapat siguraduhin na ang DIP switch ay nakaset sa minute mode, 0000 lahat ng switch. Ang feature na ito ay hindi lang applicable sa Alexab timer. Pwede rin itong gamitin sa iba pang existing timer sa market. Pero tandaan, 1 minute na ang pinakamababa na oras na kayang ibigay ng settings na to. Kaya suggest namin na sa centralized PisoNet setup siya gamitin. Next naman, paano kung hindi naka-check ang PisoNet mode o naka-default Vendo setup tayo? Sa ganitong setup, hindi na nagmamatter yung oras na nakaset sa general PisoNet settings. Sa halip, magkakaroon tayo ng hiwalay na settings per service o terminal. Halimbawa, sa service number 1, gagamitin natin ito para sa car wash Vendo at soap ang inilagay nating service name. Dahil naka-time-based setup tayo, pwede nating iset na halimbawa ay 5 pesos equals 1 minute para sa soap service. Ang setting na ito ay mag-a-apply lamang doon sa napili mong service at hindi sa lahat ng terminals. Ibig sabihin, hindi ito katulad ng naka-PisoNet mode kung saan iisang settings lang ang sinusunod sa ilalim ng general settings. Dito sa default Vendo mode, bawat terminal ay pwede mong lagyan ng sariling presyo at sariling oras. Maaari kang gumawa ng magkakaibang configurations hanggang 16 services, kaya napaka-flexible ng system. At hindi lang yon, kung ang Vendo setup mo ay hindi nangangailangan ng mahahabang oras, halimbawa ay mas mababa sa 1 minuto, pwede ka rin gumamit ng second-based setup, perfect ito para sa mga quick service Vendo systems. Paalala lamang, kapag gagamit kayo ng seconds, siguraduhin na ang DIP switch ay nakaset sa 1 peso equals 1 second. Sa ganitong feature, mas nagiging versatile at customizable ang system. Isang functionality na kadalasan ay hindi available sa ibang timers sa market. Pero gamit ang ating Alexab timer, madali nyo itong magagawa. Additionally, pwede rin nating baguhin ang pangalan ng ating setup dito sa main display title. Depende ito kung saan nyo gagamitin ang centralized Vendo system. Maaaring para sa car wash, liquid dispensing, PisoNet, charging station o anumang klase ng Vendo setup na gusto nyong gawin. So ganito lamang gamitin ang ating web dashboard para sa centralized Vendo. Mahalagang paalala, sa tuwing may gagawin tayong update o configuration sa terminal settings, huwag kalimutang pindutin ang Save Settings button upang mag-reflect at ma-save ng maayos ang lahat ng changes na ginawa natin. At syempre, hindi magiging kompleto ang dashboard kung walang total income section.
Dito natin mamamonitor ang income per service, pati na rin ang kabuoang income ng lahat ng ating Vendo terminals. Dahil okay na tayo sa ating web dashboard setup, dumako naman tayo ngayon sa actual demo kung paano gumagana ang buong system. Sa setup namin, meron kaming 60 na timers na nakakonekta sa centralized board. Halo-halo na ito, may mga LXSub timers at meron ding ibang timers na available sa market. Unahin muna nating i-demo ang setup para sa PisoNet mode. Dahil ang ginawa naming configuration ay centralized PisoNet, makikita nyo dito sa OLED ang ating display title. Nirename na rin namin ang bawat terminal mula PC1 hanggang PC16. Nilagyan din namin ng check ang active box para ma-activate ang lahat ng terminals. At syempre, naka-enable rin silang lahat sa PisoNet mode. Pagdating naman sa general PisoNet settings, dito namin sinaset ang rates na gusto naming gamitin. Halimbawa, 1 peso equals 5 minutes, 5 pesos equals 27 minutes, 10 pesos equals 60 minutes, and 20 pesos equals 130 minutes. Ang settings na ito ang magiging basehan at susundin ng lahat ng PC terminals sa setup namin. Next naman, dahil minutes-based ang ginagamit nating time setup, sinigurado naming nakaset sa 0 ang lahat ng DIP switches. Mahalaga ito para mabasa ng system na naka-minutes ang magiging equivalent ng bawat coin na ihuhulog. Ngayon, okay na ang setup. Subukan naman natin itong i-testing. Halimbawa, isa akong customer na gustong gumamit ng PC. Una, mamimili muna ako kung saang PC ako gagamit. Depende kung alin ang available. Gamit ang next at pref buttons, malaya akong makakapag-browse at makakapili ng available na PC terminal. Subukan natin dito sa PC1. Maghulog tayo ng piso. Kapag nahulog na ang coin, magre-reflect agad ito sa OLED display at makikita natin na meron tayong 1 credit. Pagkatapos, pindutin natin ang button number 3 o ang select button. Kapag pinindot ito, automatic na isasend ng board ang credit papunta sa napili nating PC. At ayan, nagkaroon ng 5 minutes ang timer na nakakontrol sa PC1. Ngayon naman, halimbawa, may isa pang customer na gustong gumamit ng ibang PC, maghahanap ulit siya ng available na terminal gamit ang buttons. Kapag nakahanap na siya, halimbawa ay PC2, maghulog ulit tayo ng coin. Halimbawa, 5 pesos. Makikita ulit sa OLED display ang credit na hinulog natin. Pagkatapos, pindutin ulit ang button number 3 o select button. At ayan, nagkaroon naman ng 27 minutes ang ating PC2 timer. Ngayon, itry naman nating lagyan ng oras ang lahat ng timer. So ayan, meron na tayong oras sa lahat ng timer. Ngayon, what if biglang nagkameron ng power interruption? So pagbalik ng power, ayun, mapapansin ninyo na may oras pa rin na natira dito sa ating LXSub timer. Pero dito sa ibang timer, wala na. So isa ito sa feature na dinagdag namin sa aming LXSub timer. If ever naman na gusto nating alisin ang oras ng LXSub timer natin, available din naman yung reset button dito mismo sa ating board. And optional lang, pero pwede rin tayo magkabit ng pause button para natitigil natin ang ating time. Now, what if gusto naman nating mag-extend o magdagdag ng oras sa PC na ginagamit? Ganun lang din ang proseso, hanapin ang PC number, maghulog ng coin, then pindutin ang select button. So ayun, successfully nadagdagan ng oras ang PC. So ganun lang kasimple gamitin ang setup na to sa centralized PisoNet mode. Ngayon naman, dumako tayo sa default mode. Para makapasok sa mode na ito, kailangan nating alisin ang check sa PisoNet mode ng service o terminal na gusto nating gamitin. Halimbawa, 2 terminals muna ang ilalagay natin sa default mode. Kapag naka-default mode na ang isang terminal, magkakaroon ito ng option para sa custom rate settings. Sa unang service, gusto nating gawin itong SOAP. Halimbawa, isiset natin na ang 10 pesos ay katumbas ng 10 seconds. Dahil seconds ang ginagamit nating unit ng oras, kailangan nating i-configure ng tama ang DIP switch para tumugma sa setup. Next naman, sa pangalawang terminal, gawin nating service ang water. Dito naman, gusto natin na ang 5 pesos ay katumbas ng 1 minute. Dahil minutes ang ginagamit nating unit ng oras, kailangan nating i-configure ng tama ang DIP switch para tumugma sa setup. Dapat naka 1 peso equals 1 minute tayo sa timer. Mahalagang tandaan na kapag nagsaset tayo ng DIP switch, kung naka-minutes ba o naka-seconds, kailangan tugma ito sa settings na inilagay natin sa dashboard upang maiwasan ang maling conversion ng signal papunta sa oras. At syempre, dahil seconds based ang gusto nating setup dito sa Terminal 1,
kailangan natin gumamit ng LXSub timer para suportahan ang ganitong configuration. Ngayong okay na ang setup, magte-test naman tayo. Again, gamit ang buttons, mamimili tayo kung aling service ang gusto nating gamitin. Halimbawa, piliin natin ang service 1, soap. Kapag naghulog tayo ng 5 pesos at pinindot ang select button, mapapansin nating walang lalabas na oras dahil ang required price ng service ay 10 pesos. Kaya dagdagan muna natin ang credit hanggang maabot ang tamang amount. Pagkatapos ay subukan ulit natin. At ayan, nagkaroon ng 10 seconds ang ating LXSub timer para sa soap service. Next naman, sa pangalawang service na water, kailangan lamang natin ng 5 pesos, maghulog tayo ng coin, pindutin ang select button, at ayan, gumana ang timer para sa water service at nagkaroon ito ng 60 seconds. Pwede rin ninyong i-customize ang setup depende sa business na gusto ninyong pagsamahin. Dahil may 16 ports tayo at independent ang bawat timer, pwede kayong mag-combine ng iba't ibang klase ng negosyo sa iisang centralized system. For example, sa Terminal 1 hanggang 4, gawin nating mga PisoNet services. Palitan lang natin ang names bilang PisoNet 1, PisoNet 2, PisoNet 3 at PisoNet 4. Tapos i-check natin ang PisoNet mode. Next naman, sa Terminal 5 hanggang 8, gawin natin itong pang car wash vendo. Palitan natin ang names bilang water, spray, blower at soap. Tapos i-uncheck natin ang PisoNet mode. Sa custom rate settings, dito natin ilalagay kung magkano ang presyo at gaano katagal magagamit ang bawat service. Halimbawa, ang water ay 5 pesos for 2 minutes. Ganun din ang gagawin ninyo sa spray, blower at soap, lagyan lang ng corresponding price at time. Para naman sa Terminal 9 hanggang 13, gawin natin itong charging station. Dahil kahawig lamang ito ng ating setup sa PisoNet, pwede natin gamitan ng PisoNet mode. Halimbawa, palitan natin ang names bilang charging 1, charging 2, charging 3 at charging 4. Pagkatapos ay i-check lang natin ang PisoNet mode para sumunod ito sa PisoNet time settings. Lastly, para sa Terminal 14 hanggang 16, gamitin natin ito para sa liquid vendo. Palitan ulit natin ang names, halimbawa, water, mantika, dishwashing at Fabcon. I-uncheck ulit natin ang PisoNet mode. Halimbawa, sa water, magsaset tayo ng presyo na 5 pesos. Sa liquid vendo, kadalasan seconds ang gamit na unit ng oras. Kaya halimbawa, gamitin natin itong 10 seconds, ilagay lang ang value na 10, pagkatapos ay baguhin ang unit at piliin ang seconds. Para gumana ito ng maayos, siguraduhin na nakaset ang timer sa configuration na 1 peso equals 1 second para compatible sa seconds mode. Ganun din ang gagawin ninyo sa iba pang liquids o services na gumagamit ng seconds bilang time unit. Okay, tapos na tayo sa setup. Testingin naman natin ngayon ang ating centralized vendo mode. Maghulog tayo ng coin, halimbawa piso. Pagkatapos, piliin natin ang PisoNet 1 at pindutin ng OK. Ayan, nagkaroon ng time ang timer para sa PisoNet 1. Next, maghulog ulit tayo ng coin, halimbawa 5 pesos. Piliin naman natin ang car wash water at pindutin ng OK. Ayan, successful na tayo nakabili ng water para sa ating car wash service. Sunod naman, mag-charge tayo ng device. Maghulog ulit tayo ng piso, piliin ang charging 1 at pindutin ng OK. Ayan, nagkaroon na rin ng oras ang timer para sa charging 1. Lastly, bumili naman tayo ng mantika. Maghulog tayo ng 5 pesos, piliin ang mantika at pindutin ang OK. Mapapansin ninyo na naka-seconds ang time display nito na bagay para sa liquid vendo setup. Ganyang gumagana ang hybrid centralized setup. Dito naman sa web dashboard, makikita rin ninyo ang income per terminal, pati na rin ang total income ng lahat ng terminals combined. At ganyan gamitan ng ating centralized mode. Para naman sa tutorial kung paano mag-set ng tamang time gamit ang DIP switch, meron kaming nakahandang video tutorial para dito. Ngayon, meron lang tayong ilang limitation sa system. Una, hindi natin makikita sa OLED kung ilang oras ang natitira sa isang PC o terminal. Pangalawa, hindi rin natin makikita kung may gumagamit na ba ng PC na napili natin. Yung mga limitation na nabanggit natin ay dahil sa katangian ng timer, hindi kasi naglalabas o nagbabalik ng signal ang timer pabalik sa system kapag may tumatakbong oras na o malapit na itong matapos. Ibig sabihin, one way lang ang communication mula sa board papunta sa timer. Dahil dito, hindi alam ng system kung ilang oras na lang ang natitira sa isang PC o kung currently ginagamit na pa ang isang terminal.
kaya hindi rin ito na ipapakita sa OLED display. Pero kung sakali naman na walang terminal o PC na available, for example naka-disable ito sa web server settings, makikita dito sa OLED ang message na no active service. So ayun lang guys for this video. Ganun lang gamitin itong added mode ng ating Alexab Coinboard version 2. Kung gagamitin ninyo ang system na ito, siguraduhin i-explore at aralin muna ng maayos ang web dashboard bago ito gamitin sa actual transactions upang maiwasan ang errors at anumang aberya sa operation. At dito na nagtatapos ang ating demo video tungkol sa centralized mode ng Alexab Coinboard version 2. Again, bago nyo ito gamitin, siguraduhin mo nang na-test at naintindihan nyo ng maayos ang parehong web dashboard setup at ang actual physical setup ng inyong system. Para sa inyong mga questions, concerns at suggestions, open na open kami para tumulong at sumagot. Again, this is Alexab, empowering your businesses. Thank you for watching!